Alora's POV. Ilang buwan din ang hinintay ko bago ko nagkaroon ng donor para sa eyes transplant ko. 5 buwan to be exact. Nasa ospital ako ngayon. Hinahanda para sa operasyon ko. Gusto ko na makakita talaga. Hawak kong kamay ni Nathaniel. Magkatabi kami ngayon sa kama ko dito sa ospital. Panay halik din ito sa aking kamay. Masaya ako kasi girlfriend na kita, sabi ni Nathaniel sa akin. Masasabi ko na sa mga taong aking ka na talaga. Alam ko masaya ito. Masaya din naman ako at may karapatan na ako sa kanya. Hinayaan ko siya sa gusto niya, pero gusto ko pa rin na manatiling lihim ang aming relasyon. Gusto ko manatiling pribadong relasyon namin. Ayaw kong gawin ito, Nathaniel. Pwede bang ilihim natin ang relasyon natin? Saad ko dito. Gusto ko na ilan lang ang makakaalam. Bakit na naman? Tanong ito sa akin. Ayaw ko lang pag-usapan ka. Gusto kong malaya kang gumalaw sa school. Dahil once na matapos ang operasyon ko, magpapahinga lang ako ng 1 buwan ay babalik na ako sa pag-aaral. Gusto ko'y maging normal ang kilos ni Nathaniel, yung hindi siya pag-uusapan. Wala sa akin yun na Laura. Hindi ko kaya na hindi ka makasama. Makakasama mo ko. Hatid sundo mo nga ako, hindi ba? Pero sa school hindi tayo pwedeng magkasama. Napabuntong hininga ito. Sobrang hirap naman yan. Hindi siya mahirap, Nathaniel. Kung papayag ka sa gusto ko, yun lang hiling ko. Sige, pero sa isang kondisyon. Sa opisina at sa isang bakanting classroom magkikita tayo. Walang emosyon na sabi ni Nathaniel sa akin. Oo, tiningala ko siya kahit na hindi ko siya nakikita. Hinalikan itong labi ko na sobrang pusok na agad ko namang ginantihan. Halos mapugto ang hininga ko dahil sa paraan ng paghalik nito sa akin. Gusto kitang parusahan. Alam mo ba yon? Bulong nito sa akin, napapikit ako ng maramdaman ang halik nito sa aking leeg. Nathaniel, ooperahan ng kapatid ko ngayon. Huwag mo namang papakin. Napangiti ako. Nandito palang Ate Erica ko. Alam na kasi nitong relasyon namin ni Nathaniel. Umuwi agad ito nang malaman itong aksidente. How are you, sister? Tanong nito sa akin. Inobserbahan kong ate ko. Wala nang lamig sa boses nito, pero alam ko nandun pa rin ang padar na tinayo nito para sa sarili. I am okay, ate. Ikaw, kamusta ka na? Pangangamusta ko sa kanya. Eto, pagod sa maghapong pag-aasikaso ng mga negosyo natin. Bigla ko nalungkot dahil sa nangyari kay Axel at sa kapatid ko. Mag-asawa ka na lang ulit, ate. 1 years and 2 months na din ang lumipas since na-annul kasal nyo. Minadali kasi ni Daddy ang annulment ni Ate Erica. Since magaling ang lawyer na kinausap ni Daddy ay napawalang bisa agad ang kasal nila Ate Erica at Axel na walang pirma nilang dalawa. Mag-asawa? Ayoko, Alora. Tama nang minsan nagkamali ako sa pinili ko. Ayaw ko nang kumuha ng isang batong ipupukpok pa sa ulo ko. Sambit nito sa akin. Hinawakan itong kamay ko. Kahit na hindi ko siya makita ay alam kong nasa harapan ko siya. Kaya bago ka pa magpakasal ay dapat siguraduhin mo nang nasa tamang lalaki ka. Sabi nito sa akin. Sabay haplos sa aking ulo. Ma'am, sir, kukunin ko lang po si Miss Alora. Para sa operasyon niya po. Sige, agad na pumasok ang nurse at hinihan niya ako palabas. Dahil nasa kama ko hindi na kailangang mag-wheelchair ako. Laban lang, girl. Naramdaman kong mainit na kamay ni Susie na nakahawak sa akin. Akala nga namin hindi na makakalakad si Susie dahil ito talagang napuruhan. Hindi ko rin alam na may bubog na nakapasok sa mga mata ko. Hindi naman kasi nabasag ang sasakyan ni Susie o talagang sa aksidente nangyari. Ginawa nila mami ang lahat para mahuli ang may gawa. Pero laging bigo sila. Oo, para sa ating lahat, nginitian ko si Susie. Pumasok na kami sa operation room para sa operasyon sa aking mga mata. May tinurok sila sa akin para maging manhid ako tuluyan ng makatulog. Nathaniel's POV. Lakad pa roon at paritong ina ni Alora. Alam kong kinakabahan to. Gayon din naman ako dahil alam kong pwedeng mag-agaw buhay ang aking nobya. Natatakot din ako mawala si Alora. Pag nawala ito para bang hindi ko kayang mabuhay. Masaya ako dahil sa wakas ay sinagot na niya ako. Gusto kong magsisigaw sa tuwa pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy o nakikilala ang driver ng Pajero na bumangga kina Alora. Ang alam lang namin ay sinadya ng banggain sila Alora na naging dahilan kung bakit nabulag si Alora at hindi na kaagad nakalakad si Susie. Mabuti na lang talaga hindi malubha ang nangyari kay Jen. Romalyn, umupo ka nga dito. Ako nahihilo sa'yo. Saway ng ama ni Alora sa ina nito. Kahit ako'y nahihilo din. Kinakabahan ako, Alfred, dahil alam kong pwedeng manganib ang buhay ng anak natin. Umupo ito't yumakap sa asawa. I know, kaya manalangin tayong makakaligtas si Alora.
Diyos ko, hindi ako palaging lumalapit sa'yo, pero sana iligtas mong buhay ng babaeng mahal ko. Sana'y maging successful ang operasyon niya. Piping dasal ko sa Panginoon. Kumain ka na muna, Jen. Binigay ni Carlo kay Jen ang pagkain dahil alam nitong kanina pa hindi kumakain ng asawa. Ikaw bro, iyaya nito sa akin, pero umiling ako, hindi ko kayang kumain habang nasa operasyon si Alora. Ilang oras din ang inintay namin bago lumabas ang doktor. Agad na lumapit ang parents ni Alora at gayon din kami nila Susie. How's my daughter, Doc? Agaran tanong ng ina ni Alora. Ako man gusto ko ding malaman ang kalagayan ng kasintahan ko. She is okay now. The operation is successful. Ililipat na namin siya sa private room niya at pwede niyo na siyang puntahan doon. Nakangiting pagbabalita sa amin ng doktor. Agad na nabuhay ang loob ko dahil sa nalaman. Ligtas na si Alora. Successful ang operasyon niya. Agad namin natungo sa kwarto ni Alora. Pumasok kami at naabutan namin ng isang nurse na abala sa pagkabit ng mga aparato. At sa mga dextrose nito, nakabenda din ang mga mata nito. Umupo kami sa isang sofa doon para hintayin makatapos ang ginagawa nila. Saka namin lalapitan si Alora. Umalis na mga nurse nang matapos sila. Agad na lumapit ang magulang ni Alora. Hinayaan ko muna sila. Masaya ako kasi ligtas na talagang babaeng mahal ko. Alora's POV. Nagising ako na para bang may humaplos sa aking pisngi kay init ng mga palad nito. Wake up babe, I am waiting for you. Bulong ni Nathaniel sa akin, napangiti ako dahil alam ko nang nasa tabi ko lang ang lalaking mahal ko, ramdam ko na hawak nitong kamay ko. Kaya para malaman nitong gising na ako'y agad kong pinisil ang kamay nito na nakahawak sa akin. You're awake, ramdam kong ngiti nito. Tatawag lang ako ng doktor. Agad itong umalis para tumawag ng doktor. Agad ako nilapitan ng doktor. Isang linggo muna bago natin tanggalin ang benda ng mga mata niya, kailangan mo munang ipahinga ang mga yan. Sige po Doc, salamat. Ngiti kong pasasalamat sa doktor. Alam kong umalis na ang doktor. Sila mami babe, tanong ko kay Nathaniel. Umuwi muna, kahapon pa sila dito kaya pinagpahinga ko muna. Mamaya darating ang mga yon, ikaw baka nahirapan ka na din. Sabi ko dito. Agad ni Nathaniel na ginagap ang mga kamay ko, nilapit sa mga labi nito para halikan. Minsan hindi ako nahihirapan Alora. Basta ikaw ang dahilan, hindi ako mahihirapan. Sasamahan kita sa lahat ng laban mo. Madamdami sabi ni Nathaniel sa akin. Hindi ko mapigilan ng lumuha. Ano bang ginawa ko at binigyan ako ng isang lalaking labis kong magmahal. Ilang ulit ni Nathaniel na hinalikan ng aking mga kamay. Tapos inilagay sa pisngi nito. Hindi na ako makapaghihintay na makakitang mulit mayakap na mahigpit si Nathaniel. Hayaan mo pagsilbihan kita. Gusto mong iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Mahal na mahal kita, hindi kita susukuan. Salamat at palagi kang nandyan sa tabi ko. Pinisil ko ang kamay nito nakapatong sa mga kamay ko. Wala kang dapat ipagpasalamat dahil obligasyon ko yun. Isipin mo nobyo mo na ako. Napangiti ako dahil ang sarap lang pakinggan na nobyo ko na ang lalaking akala ko'y walang nararamdaman sa akin. After this, kapag nakalabas ka na, date tayo, yaya ni Nathaniel sa akin. Sige, date tayo. Pagpayag ko sa gusto niya. Nahuli na bang may mga sala, tita? Rinig kong tanong ni Nathaniel kina mommy. Kanina pa ako gising, hindi ko lang pinapahalata. Hindi pa nga, ang galing magtago ng salarin. Sagot naman ni mommy. So hindi aksidente ang nangyari sa amin. Kung sinadya talaga at iisa lang ang alam kong may kagagawa nito, tuwag naman sana. Sa loob ng 5 buwan ay hindi ito nagpakita sa amin. Ni anino nito. I know na may alitan kaming dalawa pero hindi basehan yon para hindi niya dalawin ang dalawa naming kaibigan. Sana'y mali ako. Sana hindi niya kagagawan to. I know her. Alam kong kaya niyang gawin ang mga yon. Nasaksihan na namin ang minsan manbuli siya sa kanya. Muntik na mamatay ang kalaban nito. Naging saksi kami nila Jen at Susie noon kaya tinulungan din namin siya. Hindi ko lubos maisip na kaya palang gawin yun ni Kara. Sana hindi siya nang naging dahilan ng pag-aaksidente namin. I know you're awake. Napalingon ako sa kanang bahagi ng kama ko. Hindi si Kara dumalaw? Tanong ko kay Susie. Hindi, ang alam namin ni Jen, nasa ibang bansa to. Since pinabagsak ng mga negosyo niya. Siya kaya may kagagawa nito sa atin? Tanong ko muli, napabugtong hininga to. I conduct my own investigation, Alora. And I found out na si Kara nga. May tumutulong sa kanya at hindi ko pa alam kung sino. Sambit nito sa akin. Alam ba nila mami to? Tanong ko sa kanya. No, ayaw kong ipaalam dahil baka ipahuli nila si Kara. Alam ko nakalabas na ng ibang bansa si Kara, kaya mahirap tugisin ang babaeng yun. Napakuyom ako sa aking kamao dahil lang kay Nathaniel ay sinira ni Kara ang pagkakaibigan namin. Dahil lang sa isang lalaking nagawa niya sa atin to, parang dalawang dahilan niya para mawala ka talaga. Ang ginawa mong pabagsak sa mga negosyo niya at ang maagaw sa'yo si Nathaniel.
Napakuyom na lang ako ng aking mga kamay. Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa. Hihintayin kong pagbabalik niya. Susi at sa pagbabalik niya ipapatikim ko sa kanya isang kalupitan na hindi niya natitikman sa buong buhay niya. Hinawakan ni Susi ang kamay ko. Huwag kang padalos-dalos, hindi natin alam kung sino tumutulong sa kanya. At sa pagbabalik ni Kara ay maring madaming magbago. Baka mas malala pa siya sa inaakala natin. Natahimik ako sa sinabi ni Susi. Oo nga pala, baka mas malala pa to. Dapat kong paghandaan ang pagbabalik niya, hindi niya ako pwedeng matalo. At may nalaman din ako kaya magpapaimbestiga din ako. Kasi nung aksidente tayo, bago ako mawala ng mala ay lumapit ang lalaki sa pajerong bumangga sa atin. Pero hindi ko kita ang mukha ng lalaki. Pero nakita kong kinuha nitong driver na pajero at hindi ako sure kung siya yun. Kaya yun, nagpaimbestiga ako. Nalaman ko din na nasa ibang bansa si Kara sa tulong hindi kilalang tao. Natahimik ako sa sinabi ni Susi. Kung sino man na tumulong sa'yo, Kara, sisiguraduhin kong babagsak kayong pareho. Isang linggo na mula nang maoperahan ang mga mata ko at ngayon itatanggalin ang benda ng mga mata ko. Excited na ako makakitang muling miss ko na din ang gwapong mukha ni Nathaniel. Naramdaman ko nang hinawakan ni Nathaniel ang kamay ko at hinahaplos yun gamit ang hinlalaki nito. Napangiti ako dahil bawat oras na magkasama kami lalo itong nagiging sweet sa akin. Naramdaman ko din ang pagmamahal nito sa akin. Walang araw na hindi nito pinaparamdam sa akin na mahal ako nito. Hello, good morning. Bati sa amin ng isang panauhin. Morning, Doc. Morning, Alora. Ngayon ko natatanggalin ang benda ng mga mata mo. At ngayon din natin malalaman kung naging successful ba ang operasyon mo talaga. Tanging tango lang ang sinagot ko. Lumapit sa akin ang doktor at tinawakan ang bendang nasa ulo ko. Nakaupo lang ako sa kama. Naghihintay na mailis lahat ang bendang nasa mga mata ko. Ilang minuto bago natapos ang doktor sa pag-alis ng benda sa mga mata ko. Sige, dilat mo ng unti-unti mga mata mo. Utos nito sa akin. Agad ko namang ginawa. Unti-unting dinilat ko mga mata ko. Una ay sobrang blur na nakikita ko pero kalaunan ay unti-unting lumilinaw. Nakikita kong liwanag mula sa kwarto ko at agad kong inilibot ang mga mata ko sa paligid. Masaya ako dahil sa wakas ay nakakita na ako. Nakakita na ako, Doc. Lumuluhang sabit ko sa doktor. Agad kong nilingon ang lumapit sa akin at yumakap. Tiningala ko si Nathaniel. Mommy, tawag ko kay Mommy. Lumuluha kasi ito nakatingin sa akin. Agad na lumapit si Mommy sa akin at niyakap ako. I am glad na nakikita kita. Lumuluhang sabit ito sa akin. Yes, Mom, masaya din ako. Nakikita na kita, hindi ko mapigilan ng umiyak. Naging emosyonal ako dahil sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Wear this, Alora. Ibinigay sa akin ng doktor ang eyeglasses para maprotektahan itong mga mata mo. Hindi pa totally healed ang mga mata mo at maselan pang mga ito. Agad kong sinuot ang eyeglasses. Salamat, Doc. Ngiti kong pasasalamat dito. Umalis na ang doktor, nilapitan ako ni Mami at niyakap. Masaya ako dahil sa wakas ay nakakakita ka na. Hinahaplos ni Mami ang buhok ko. Ako din naman, Mom. Makakabalik na din ako sa pag-aaral ko sa wakas. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Kahit na sinasabi ng doktor na hindi pwedeng ma-stress ang mga mata ko ay hindi ko magawa. Dahil ngayon nakakita na ako, magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Ipapahanap kita, Kara. Pagbabayarin kita sa lahat ng atraso mo sa amin. Pangako ko sa aking sarili. Hindi ko gustong gawin to. Gusto ko lang bigyan ng hustisyang nangyari sa amin nila Susi. Nakalabas na ako ng ospital dahil gusto ni Mami mag-celebrate kami, pumunta kami ulit sa resort nila Macy. Sobrang ganda na ng resort na to. Hindi nakakasawang balikan kaya dito na lang din napili namin. Sabi ng staff sa amin ay wala si Macy. Bumalik daw ito ng London dahil may problema nangyari doon at hindi alam ng mga tauhan nito kung ano yon. Bigla naman na pag-aalala ni Nathaniel sa kaibigan. Nakita ko yun sa mga mata at mukha nito dahil alam nito kung anong pinagdaanan ng kaibigan nito ngayon. Nasa sun lounge kami ngayon. Nakahilig ako sa dibdib ni Nathaniel. Gabi na rin at masarap ang simoy ng hangin. Hinaplos itong braso ko at tinahalik-halikan ng aking buhok. Napapikit ako at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Araw-araw ay pinaparamdam ni Nathaniel sa akin ang pagmamahal nito. Araw-araw din ay nahuhulog ako ng gusto dito. Sana wag dumating ang araw na magsawa ito sa akin at sana hindi niya ako iwan. May balita ka na ba kay Macy? Tanong ko kay Nathaniel. Nakatingala ako sa kanya at pinaglalaroan ng dibdib nito. Yeah, she's okay. May konting problema lang sa kanila. Sana'y maging maayos na. Bumaba ang tingin ni Nathaniel sa akin. Lalo na sa mga labi ko. Hinawakan itong aking baba at unti-unti lumapit ang mukha sa akin at agad na sinakop ang labi nito ng aking mga labi. Nung una hindi yun gumalaw. Nakapatong ng labi nito sa labi ko. Hanggang sa gumalaw na to, ginaya kong galaw ng mga labi nito hanggang sa mga halik na banayad na naging mapusok at mapaghanap na. Tila ba uhaw na uhaw kami sa isa't isa. Pumasok ang dila nito sa loob ng aking bibig at ginalugad ang loob ng aking bibig. Naglabanan ng aming mga dila.
Naging malikot na din ang mga kamay nito, humahaplos sa aking bewang at likod. Hinapit ito ang aking bewang at agad na nilapit sa kanya. Napaungol ako nang maramdaman kong matigas nitong harap. Pasok na tayo, I want you. Bulong ni Nathaniel sa akin, biglay para akong sinilaban. Pinatayo niya ako, inalalayan sa paglalakad. Dahil gabi na alam ko natutulog na sila mommy at daddy. Gayon din mga kaibigan ko, nasa elevator pa lang kami agad nang hinalikan ni Nathaniel ang aking mga labi. Sinandan niya ako sa padar ng elevator, napapatingala ako nang bumaba ang labi nito sa leeg ko. Mabuti na lang at wala kaming kasama dito sa elevator. Napahiwala ito sa akin at tumunog ang elevator na tanda na may papasok. Agad itong umayos ng tayo, pumasok ang babaeng kulang na lang ay maghubad. Kinulang yata sa tela dahil sobrang iksi ng mga damit nila. Malagkit ang tingin ng isang babae kay Nathaniel kaya agad akong dumikit sa nobyo ko. Agad namang pinulupot ni Nathaniel ang kamay sa aking bewang at hinapit ako papalapit sa kanya. He kissed my hair na kinatingala ako. Dahil nasa likuran kami't nakatalikod sa amin ng mga babae, ay agad nito sinakop ang aking mga labi na agad ko namang ginantihan. Tumunog muli ang elevator at agad kaming napahiwalay sa isa't isa. This time ay pumasok ang 4 na kalalakihan at napatingin sa akin ang isa sa mga to. Tumaas ang kilay ko. Napatingin din ako kay Nathaniel dahil alam ko na tingin na yun at hindi ako bobo. Lumabas ang 3 babae pero napag-iwanan ng isang babae na kumakatingin kay Nathaniel para bang kakainin niya to ng buhay. Nagsalubong ang kilay ko. Nagpakiramdaman kaming dalawa ni Nathaniel, kumilos ang isang lalaki. He pressed the elevator na naging sanhi ng pagtigil nito. Kumilos ang babae, she attack us pero naunahan ko to. Agad kong sinipang babae tumila punto sa padar ng elevator. Kumilos din ng mga lalaki pero mabilis si Nathaniel, agad nitong sinipang isang lalaking papalapit sa amin. Tumila punto sa pinto ng elevator. Dahil malitang space ng elevator ay talagang nihirapan kami ni Nathaniel na kumilos dito sa loob. Kaya sinikap ko na maabot ang panel ng elevator para tumakbo ito ulit. Naabot ko yun at tumandal muli ang elevator. Nang bumukas ang elevator ay nasa tamang palapag na kami. Kaya agad ko sinipang lalaki nasa harapan ko para lumabas to ng elevator. Nakakuha kami ng pagkakataon ni Nathaniel na makalabas sa elevator. Pero sinundan pa rin kami ng 4 na lalaki at ng babaeng yun. Kaya no choice kami ni Nathaniel kung hindi harapin sila. Agad na tumakbo ang babae papalapit sa akin kaya sinipa ko to. Napaigik ito. Tumayot at sinuntok ako. Nakailag ako't nahuli kong kamay nito tagad kong pinaikot ang babae. Napaigik ito sa may sahig. Sinipa kong mukha nito at nawalan to ng malay. Agad kong tinulungan si Nathaniel dahil nasa kanyang 4 na lalaki. Tinakbo kong distansya namin ni Nathaniel at agad na sinipang likod ng isang lalaki na nakatalikod sa akin. Lumipad ang lalaki. Tumama sa may padar at agad na nawalan ng malay. Dahil napansin ng isang kasama ng 4 na lalaking ginawa ko ay agad itong tumakbo sa gawi ko. Ako naman ang hinarap nito. Pero bago ito makarating sa akin ay sinalubong ko ito ng sipa sa muka. Natumbang lalaki tumayo. Sinugod niya ako ng suntok pero naiwasan ko to. Kinuha kong kamay nito at sinipang mga tiyan nito. Napaigik ito at napaluhod sa may sahig. Hindi pa ako nakontento ay tinuhod kong mukha nito na naging dahilan kung bakit nawalan to ng malay. Nakita ko si Nathaniel na pinagtutulungan ng 2 pang lalaki. Salita ng pag-atake nila kay natatamaan si Nathaniel. Agad akong tumakbo sa gawin ni Nathaniel at tumakit sa likod ng lalaki na kalaban ni Nathaniel at siniko kong ulo nito. Natumba ito't nawala ng malay. Agad kong tinakbong huling lalaki. Humawak ako sa balikat ni Nathaniel at buong lakas ko tong sinipa. Natumbang lalaki tumayo pa. Dahil nakita nito na wala ng malay ang mga kasama nito ay agad itong tumakbo. Nilingon ko si Nathaniel, agad ako napalapit sa kanya. Dahil napatumba ito, alam kong nanghina to. Dahil sa 4 na lalaki yun, itong humarap sa 4 na yun at alam kong naubos ang lakas nito sa mga yun. Are you okay? Tanong ni Nathaniel pero baka sa mukha nitong pagod. Ako pa talagang inalala nito pero itong napuruhan. Nginitian ko to. Okay lang ako. Halikan sa kwarto at gamutin natin mga sugat mo. Napuruhan kasi ito ng 4 kaya naubos talagang lakas niya. Nathaniel J. is a criminology student kaya marunong talaga ito ng self-defense. Habang ako'y nag-aaral ng karate to protect myself at ngayon ay nagamit ko na to. Nasa high school pa lang kami nila susit nag-aaral na kami ng self-defense. Dahil alam namin balang araw ay magagamit namin to. Even Kara know how to use it. Agad kong dinala si Nathaniel sa kwarto ko. Binuksan ko't pinaupo ito sa kama. Pumasok ako sa banyo para kunin ang medicine kit. Lumabas agad ako para puntahan si Nathaniel sa kama ko. Nang malagyan ko na ito agad ko itong dinampi sa kilay nito at may sugat sa labi. Dahan-dahan masakit. Daing ni Nathaniel. Ninahandahan ko pagdampi dahil nasa pagitan ako ng 2 hita nito'y malaya niya akong nahapit. Papalapit sa kanya. Hinahaplos itong bewang ko. Huwag kang malikot. Saway ko sa kanya. Agad ko nilagyan ng plaster ang kilay nito. Agad kong niligpit ang mga medicine kit at binalik to sa banyo. Naabutan ko na nakahiga na si Nathaniel. Nakapatong ang mga braso sa noon nito.
Hubad na din ang pangitaas na bahagi ng katawan. Any idea kung sino may kinalaman sa nangyari sa atin? Tanong nito sa akin. No, hindi ko rin alam kung sino. Umupo ako sa tabi niya. Niwala akong maisip kung sinong may kagagawa nito, kung sinong may galit sa akin para gawin ito sa akin. Isa lang naman ang may galit sa akin kung hindi si Kara, pero wala akong sapat na ebidensya para idiin si Kara. Don't worry, tutulungan kita. Bumangon to, tinukod ang isang sikot umarap sa akin. Hinalikan itong braso ko. Tinignan ko siya tagad nitong hinawakan ng aking batok at hinalikan ako sa labi na sobrang pusok. Agad ko naman tong ginantihan. Humiga ito kaya napaibabaw ako sa kanya. Malay nitong hanahalikan ng aking labi. Pinagpalit nito ang aming posisyon. Ako ngayon ang nasa ilalim nito. Bumaba ang labi nito sa aking leg habang ang kamay nito ay abala sa paghaplos sa aking katawan na may damit pa. Hanggang sa hindi ko na namalayan nakahubad na pala kaming dalawa. Namalayan ko na lang nasa ibabang bahagi nito ng katawan ko at kasalukuyang sinasambang katawan ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.